So parang mas naintindihan mo na I'm not gonna waste my time, parang gano'n, hindi ko nasasayangin yung oras ko dito sa tao na to, puro pasakit. Ayun, this is emotional pain, mga kapigsing. So puso nyo yan guys, nakikita nyo ba? Ayan yung puso nyo, puro sugat, di ba? Ayan yung puso nyo. Yan, so puro sugat mga kapigsing. So yeah, again guys, sa mga nakaka-resonate and kung meron kayong mga emotional pain, no, talaga pwede yung pakinggan guys yung ating Ho'oponopono and self-love na subliminal pattern. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran, love scope guys, para ngayong April, para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. Okay, so eto mga kapiksi, nakikita natin, ito yung energy surrounding your situation mga kapiksi, no? And for some of you, this is about moving on, healing hearts mga kapiksi. You're starting a new life. For some of you, pwedeng natapos na yung relationship nyo with your specific person, or pwedeng natapos na yung mga away nyo ng iyong specific person. Pwedeng in a relationship pa kayo guys, tapos parang sinisimulan nyo ulit, starting all over again with your relationship. O kaya naman, pwedeng hiwalay na kayo ng person mo, tapos you're starting to rebuild yourself and heal yourself from this person. And binibuild nyo ulit yung sarili nyo. So this is a new beginning for you guys. Marami kayong natutunan dun sa relationship. Marami kayong mga lessons na naintindihan. Guys, kumbaga naintindihan nyo na kung ano talaga yung purpose ng relationship nyo with your person, and nandun kayo sa, eto guys, in progress pa itong healing heart na to, no? So pwedeng kakatapos pa lang, pwedeng nandun pa kasalukuyan, pero you're starting to heal. Sa mga nakaka-resonate guys, meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal dito sa ating channel, no? Pwede nyo yung pakinggan para sa mga nagdadanas ng emotional pain, self-love at saka Ho'oponopono. Magandang combo yun guys, para mabilis kayo makamove on, para mabilis maghilom yung mga sugat ng puso nyo mga kapiksi. And marami na rin tayong natulungan doon sa subliminal na yun guys. Okay, so pwede nyo pakinggan. But yeah, focus on your healing mga kapiksi. Do things that you love, no? Kumbaga, mag-focus muna kayo sa sarili nyo. Unahin nyo yung sarili nyo. Gawin nyo yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, magpapaligaya sa inyo mga kapiksi, para mas mabilis kayo makamove on guys. And eto nga, no, for some of you, pwedeng lumalabas-labas na kayo kasama ng mga friends nyo. Ganyan, building connection, reconnecting with other people, na kumbaga parang hinahanap nyo ulit yung purpose nyo sa buhay, you're finding yourself again, yung mga ganong klaseng peg mga kapiksi. And yeah, it helps a lot guys, no? Malaking natutulong nito yung paglabas-labas mga kapiksi kasama ng ibang tao. So go ahead para makahinga-hinga kayo, para hindi kayo nasasakal or nasusuffocate dun sa inyong mga sitwasyon sa inyong love and relationship. So again guys, pwedeng hiwalay na, pwedeng kayo pa, pero marami kayong problema. So titingnan natin guys kung ano yung energy sa relasyon nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayo guys na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinigpixie@gmail.com. So, Sagittarius guys, kaya represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart din, or you may be dealing with a water sign. So, kagaya nga ng sinabi natin kanina guys, for some of you, pwedeng nag-end na tong relationship na to and you're starting all over again, mga kapiksi. O kaya naman, pwedeng hindi pa tapos yung relationship nyo, pero puro paghihirap yung inyong nararanasan dito sa relationship na to. Puro pagsubok, mga challenges, mabigat sa loob, mabigat sa kalooban, mabigat sa pakiramdam, mga kapiksi. But then, yung iba sa nyo guys, kung nakawala na kayo dito sa relationship na to guys, feeling ko you feel relieved, no? Ibig sabihin parang gumaan yung pakiramdam nyo, and parang feeling nyo, nakamtan nyo yung justice na para sa inyo, after nyong makipaghiwalay dito sa person na to, or after nyong mag-give up, guys. For some of you guys, I'm sensing na sinubukan yung ayusin itong relationship na to, pero pwedeng matigas yung person nyo, na parang ayaw makipag-usap, hindi siya nakikooperate sa inyo. In short, dinededma nila kayo, mga kapiksi. And it brought you a lot of sadness. Kasi syempre, di ba, pagdating naman sa relationship, hanggang kaya nating i-resolve natin, hanggang pwede natin kakausapin natin. So, yung iba sa inyo, parang feeling ko ginawa nyo yon or ginagawa nyo yon. Pero the other party, masyadong matigas, pwedeng ma-pride, ma-ego, guys. At saka meron siyang, parang alam niya na palagi kang manunuyo sa kanya. Parang pwedeng na-spoil din, mga kapiksi, or pwedeng nasanay din siya na gano'n, na kahit mali siya, ikaw pa rin yung magsusorry sa kanya, or ikaw pa rin yung manunuyo, no? Parang may ganong siyang klaseng perception, kaya parang masyadong naging matigas itong person mo, masyadong naging egoistic, masyadong naging mataas yung tingin niya sa kanyang sarili, na naka-apekto din sa inyong relationship. Kaya kahit na parang gusto mo pang i-resolve, kahit gusto mo pang ayusin, parang masyado nang mababa yung tingin sa'yo nitong person na to. And yun din yung reason kung bakit parang feeling mo nung naghiwalay ka nitong person na to, or kung magkakahiwalay man kayo, parang feeling mo mababawasan yung tinik sa dibdib mo, and parang feeling mo nakamtan mo yung justice na para sa iyo, mga kapiksi. And although for some of you, kahit na there's a lot of loneliness, kasi nakikita natin yung loneliness, no? Ito nga, no? Healing heart, mga kapiksi. Pwedeng naabuso ka sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Pwedeng naabuso kayo kasi parang masyadong namihasa itong person na to. But nandun ka dun sa realization na there's always a light at the end of the tunnel, no? Palaging merong makikita kang ilaw sa dulo ng tunnel, and parang right now hinahanap mo yon, or nasa gitna ka ng journey para makita mo yung tunnel na yon, or pwedeng nakita mo na and you're on your way papunta dun sa liwanag na yon. So parang nagliliwanag na yung isip nyo, mga kapiksi. Nare-realize nyo na kung ano ba talaga tong relationship na to sa inyo, and kung ano ba talaga ikaw sa relationship nyo, mga kapiksi. So parang mas naintindihan mo na I'm not gonna waste my time, parang ganon, hindi ko nasasayangin yung oras ko dito sa tao na to, puro pasakit. Ayan, this is emotional pain, mga kapiksi. So puso nyo yan guys, so, nakikita nyo ba? Ayan yung puso nyo, puro sugat, diba? Ayan yung puso nyo, ayan, so puro sugat, mga kapiksi. So yeah, again guys, sa mga nakaka-resonate, and kung meron kayong mga emotional pain, no, talaga pwede nyo pakinggan guys yung ating Ho'oponopono and self-love na subliminal, para maka-move on kayo dito sa mga emotional pain na inyong pinagdadaanan, mga kapiksi. Magiging ma-okay din kayo, babalik din yung, kumbaga, it will take some time, pero medyo matagal, mga kapiksi. Kumbaga parang medyo matagal kayo na mai-stuck siguro sa ganitong klase ng
emotional pain. Kasi, syempre, depende yan. Pagdating sa healing, mga kapix, you have to understand it's a process. Um, sa iba, matagal yung healing. Sa iba, mabilis. Depende kasi yan sa lalim ng sugat, sa laki ng sugat, sa degree ng sugat na tinamasa nyo. Syempre, pag mas malalim, mas malaki, mas matagal maghilom, 'di ba? Parang kunwari nasugatan ka dito, 'di ba? Pag mas malaki yung sugat, mas malalim, minsan nag-iiwan pa ng scar, madalas mag-iiwan ng scar, minsan may keloid pa, 'di ba? So, mahaba-habang gamutan, matagal-tagal na galingan, pero pag mababaw lang, 'di ba? Minsan hindi naman nakikita kahit may scar. So, parang ganun din sa puso nyo, guys, sa mga emotional pain nyo. Ang importante is, matatapos din yan and you'll get over it. Mga kapix, you just have to take it one day at a time. Kayang-kaya nyo yan. Malampasan nyo yan, guys. Okay? So, just pray and i-let go yung mga dapat i-let go. Unahin nyo muna yung sarili nyo, guys. Love yourself. Take care of yourself. Go out. Have fun with some friends and families, no? And again, Ho'oponopono. And self-love, subliminal. Alright? So, bunot lang tayo ng isa pang card dito, guys, para sa inyong additional message. Finances and career. Pwedeng ito, guys. Ibig sabihin nito, finances and career, pwedeng naka-apekto ito sa relationship nyo, no? Financial issues are a factor in your love life right now. So, it's just one of the many, no? Ibig sabihin, isa lang ito sa mga pwedeng naging problema nyo. Pwedeng nagkaroon kayo ng problema sa pera, pwedeng kayo nagkaroon ng problema sa trabaho, naging issue sa inyo yan, ganyan, no? Pero this is just one. Ibig sabihin, isa lang ito. Bukod dito, guys, pwedeng marami pa kayong naging problema, pero pwedeng isa ito sa parang major factor. So, baka sugarol yung asawa nyo, di ba? Nagsusugal. Syempre, pag nagsusugal, financial crisis yung dala niyan, di ba? O kaya mga addiction, like, bukod sa sugal, mga drugs siguro, or alcohol. Syempre, gastos yan, di ba? Or pwede rin yung mga online games, di ba? Mga mobile games, online games. Anything na gumagastos, mga kapiksi. O kaya naman, baka nag-invest tapos na scam, tapos malaking pera yung nawala, yung mga ganun. So, iba-iba, mga kapiksi, depende sa sitwasyon nyo. It's, again, isa lang ito, pero maaring maraming factor pa yung sira sa relasyon nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo, medyo blurry, sorry. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.